Thank you so much. You may be seated. Thank you, Lord, for sending us visitors today. Thank you for the outpouring of the Holy Ghost, Lord Jesus, for answering our prayers every Wednesday. No, actually, hindi lang yan every Wednesday. Every time we pray. No, thank you, Jesus. But we welcome them in the most precious name of Jesus. Sa mga bisita natin, si Maricel Abing at saka si Aga Jemina. No, pareho silang naka-receive ng Holy Ghost, pamangkin ni Sister Ninia. So thank you, Jesus. We praise you, Lord. No, si Sister Nene Bendico, nag-refresh din siya kanina. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At saka, ano to? Apo ni Sister Nene o apo mo rin Sister Ninya ito? No, apo rin ni Sister Ninya. Oh, kita mo. No, kahit doble ka, may apo ka. No, no. Yobi Bendicio at saka si Aya Bendicio. Pareho silang naka-receive ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. At saka classmate ni Brother Daniel, anak ni Sister Rio, si Princess Aksanta ito. Asanta, Malubag. Asyanta. Okay. No, naka-receive din siya ng Holy Ghost. Welcome in Jesus' name. Thank you, Lord. Yung kasama siya no sa okay, thank you, Jesus. And also we also have visitors. Ito yung si John Resma at saka si Kathleen Yap Resma, visitor of Sister Richelle. No, thank you, Jesus, for coming. Thank you for having time with us today. No, at least nagkita-kita na po tayo. We've been praying your family for many months na rin. No, na at nagkita-kita rin tayo. So we pray that God will answer your prayers. No, and will give you the Holy Ghost. Thank you, Jesus. No, at kahapon sa mga gawain natin sa Bilibid, again, thank you, Lord, may isa naka-receive. Thank you so much for your protection. No, naka-receive ng Holy Ghost. Unang service natin sa Cavite, may 7. No, Brother Rimard, thank you, Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Yung mga outreaches natin, again, natuloy pa rin. May mga naabot pa rin tayo ng mga kaluluwa. Although, medyo mainit kahapon. No, medyo mainit. But thank you, Jesus, for giving us the strength na maipagpatuloy ang ating mga gawain sa Bagong Baryo. Tuloy din tayo sa Pasig, no, sa CIW. No, hindi sinagot ni Jesus yung prayer natin kasi hindi tayo nakabalik pa doon. Hindi ganun yun. Lord, hindi mo sinagot ang prayer namin, hindi kami nakabalik. Hindi ganun yun. No, every time may changes sa gawain at hindi natin kontrolado, expect positive will happen. No, we must expect na ang Diyos mayroong gagawin. Sa bawat changes, hindi natin kontrolado, sigurado ang Diyos may gagawin dyan, mga kapatid. So, pagdating namin sa CIW, ako in-expect ko na hindi tayo makaka-service doon sa dati nating pwesto kasi walang abiso na pwede nang bumalik. So, that's understandable, understood. No? At pagpasok namin, usually yung pinagsiservisan natin na conference room, mas malaki pa dito yon. Siguro mga 200 katao, maluwag pa yun doon pag pinaano mo. So doon tayo palagi. So ang nangyari, pinakiusapan, may mga bisita galing sa Department of Justice. So ang nangyari, sila munang gumamit, kasama yung mga Muslim, kasi doon dapat sila sa stage na doon sila dapat, yung stage na yun yung parang bulwagan nila. No, mga activities lahat, no, so medyo malaki yon at open, no, at ang nangyari, doon tayo nilagay. Sila ngayon sa conference, pero okay na rin kasi ang conference room pag sobrang init, wala namang aircon yon, tapos sinasara yung mga bintana para hindi maingay, so napakainit sa loob kahit may electric fan. Pero nung Thursday, doon tayo sa labas, sa stage, bibiruan niya kami. Sabi ko, Lord,
Siguro hinahanda mo kami para ano na, no, sa pangmaramihan na, no? Pangmalakihan na. No? Pangmaramihan. So, ang nangyari, nakaumpisa pa rin tayo ng service natin, nakatuloy pa rin ang service, although sa umpisa sumabay yung church ng Katoliko sa harap, yung speaker nila, wala tayong sinabi. Yung speaker natin, sakto lang na magkarinigan tayo. Yung speaker nila, pati sa kabilang bakod, abot eh. You know? So, medyo maingay, but nauna silang natapos, tuloy-tuloy ang Word of God. At ang positive, mga kapatid, yung umaten sa atin, of course, nasa 76 sila, no? Madami din. At thank you, Jesus. We praise you, Lord. At ang kagandahan, dahil open, so hindi lang yung nakaupo dyan, yung nakikinig sa atin, kung hindi, pati yung mga nakatambay sa gilid ng stage, sa likuran ng stage, sa mga brigada nila, lahat yun ay nakapakinig at nakakatuwa. No, dahil alam mo yung hindi sila nakaupo doon, pero alam mong nakikinig, mayroon pang isa doon, nakayakap sa poste, no, sa likod ng stage. No, nandun siya sa likod ng poste, nakaganon doon sa poste, habang kumakanta kami, nakaganon siya. Parang gusto ko, halika, mag-worship ka kasama namin. No? Tapos may mga kumakain, may mga nakaupo lang na nakaganon ang tingin doon. Parang sabi, Lord, maawa ka naman sa kanila. You know? At maya-maya, after the service, may 3 na lumapit. Hindi yan nangyayari lagi dyan. No, may 3 na lumapit. Pastor, pwede bang pag-pray niyo po ako? No, so tinawag ko rin sila. Sabi ko, sige, sabay-sabay tayo. No, lumalapit, umiiyak. Dahil sa kanyang sitwasyon, pagkatapos ng isa, may lumapit din. Yung panghuli, lumapit, lalaki. No? Barako. Talagang, lalaki talaga. May mga tattoo pa. No, lumapit. So, dala-dala ni Sister Rose Balajay. Pastor, gusto daw niya magpa-pray rin kasi po, ang sakit daw ng kanyang buong dito, pati likod, sobrang sakit. Nararamdaman, lumalapit, umiiyak dahil sa sobrang sakit. Sabi niya, Pastor, patulong naman po pag-pray. No? Sabi ko, ano pangalan mo? Michelle po. Biruin ko sana, hindi ba Michael? No? Sabi niya, Michelle po. Sabi ko, sige, we will pray for you, but you must believe that God can heal you. No? Hindi pwedeng kami lang ang maniwala na ikaw ay kayang pagalingin ng Diyos, kung hindi, ikaw mismo dapat maniwala na ikaw. No? Sabi niya, do you believe that God can heal you? No? Sabi niya, sige, Pastor, no, mag-pray po tayo, pero pagtingin ko sa mata niya, yellowish na, Sister Ning. No, sabi ko, wag naman sana, kasi sabi niya, may fatty liver siya, hindi mo alam kung yun, nag-liver cirrhosis na, o cancer na, tapos no, yung buong sakit, umiiyak na. But Lord, we are praying for them and we believe that you can heal them, Lord Jesus, as what you're always doing in this church. Naniniwala kami na kaya mo silang pagalingin. At pag sila pinagaling mo, Lord Jesus, hindi para tayo ay sumikat sa lugar na yan. Hindi para tayo ay makilala sa lugar na yan. But Lord, answer their prayers for them to have conviction na magtiwala sa pangalan mo, Lord Jesus. No, hindi para sumikat tayo dyan o kung anumang mga kaartihan ng mundo na kailangan sumikat or anything. But Lord, we are praying for them and you answer their prayers, our prayers, no, para sila ay matutong magtiwala at lumapit sa iyo, Lord Jesus. No, at wala ng iba pa. And Lord, thank you for doing that always. And also, we're also thankful, no, sa ways ni Jesus, sa kamay niya, 11:00 na kagad, ang bilis. No, sa mga paraan niya, again, no, klaro ba sa iyo, Sister Marlene, no, kung paano ka proteksyonan ng Diyos? Ano? Thank you, Jesus, kasi akala mo mag-i-enjoy ka lang sa Dubai, another week pala magbubumbahan na. At sakto lang ang schedule mo na nakabalik ka. And that is our God, mga kapatid. Ganyan gumalaw ang Diyos natin. No?
Ganon siya lagi. Hindi na yan ordinary para sa atin at hindi na yan miracle para sa atin because we know kung paano gumalaw ang Diyos natin, mga kapatid. How many times marami sa atin na anong nangyari? God will allow us to enjoy in that place at pagkatapos saka yung, naggira na, nagkagulo na, binaha na, naglindol na. No, madalas ganun ang ways ng Diyos sa atin. Okay, I allow you to enjoy. Pagkatapos, saka ko ibubos. Anong pinapakita ng Diyos? Rapture. No, rapture, mga kapatid. No, that everything, tribulation will happen, kaguluhan mangyayari. Ngayon pa lang, sinasampulan na tayo ng Diyos na when the rapture comes, ganun ang mangyayari. No, before I will send lahat ng mga pestilence, famines, gera, itong nakikita natin, hindi pa yan. Bago mangyari yan, I will take you up. No, kukunin ko na kayo. No, yan ay pinapakita ng Diyos sa atin, mga kapatid, na kung ngayon pa lang kaya niyang gawin yan, lalo pa kaya sa rapture? No, na mangyayari. At yun ang mga kahawig ng rapture. Bago nangyari ang flood, ano nangyari? Pinaayos niya muna sila, si Noah, no? No, baka magkamali tayo, baka arka ni Moses eh. No? No? Bago mangyari yan, gumawa mo ang Diyos ng paraan. No? So maraming mga symbolism, mga kapatid. And again, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let's open our Bible in the book of Samuel. Ang bilis ng oras natin. 2 Samuel chapter 24. 2 Samuel chapter 24. No, aware ba tayo sa paligid natin sa mga nangyayari sa ngayon? No, the more na nangyayari yan, the more that we are getting excited. No, dahil mas lalong papalapit ang Diyos natin, mga kapatid. No, verse 1. Chapter 24, 2 Samuel, verse 1. And again, andyan na, ang dami pang maririnig mo pa yung pak ng natin. No? So may mga birthday, happy birthday. Sabi nga nila, ngayon sa'yo, bukas amin naman. And again, the anger of the Lord was kindled against Israel. And he moved David again against them to say, go, number Israel and Judah. No, so verse 1, but before that, we must pray. Lord, again, thank you, Jesus, for the outpouring of the Holy Ghost. Thank you for sending us visitors, Lord Jesus. And we're praying for them, Lord, na mahalin nila ang Holy Ghost, mahalin nila ang salvation na binigay mo sa kanila. Thank you for being with us always, Lord, sa mga gawain natin, sa magandang panahon, sa magandang kalusugan, for continuous healing that you've given us, Lord. Thank you so much, Lord Jesus. And we're so thankful for the Word of God na aming kinakain palagi, na ito ay siyang nagbigay ng lakas sa aming kaluluwa. Lord, bless your word again this morning. Ito ay tunay na maging lakas namin, Lord Jesus. Lord, we do this always, Jesus, with all humility. Samahan mo kami, Lord, in Jesus' name. Amen. No? So, ang sabi dito, at again, ulit, ang galit ng Panginoon ay umaapoy, kumukulo laban sa Israel, and he moved David against them to say, go number Israel and Judah. No? Ang sabi dito, mga kapatid, God allowed Satan to tempt again David. No, he moved David. No? And the thought ay hindi nanggaling kay David, pero pumasok sa isip ni David at inaksyonan ni David. So ang Diyos nagalit. Bakit nagalit ang Diyos, mga kapatid? The title of our preaching, Don't Do It. No? Don't do it. Pag sinabing don't do it, pag sinabihan ka ng magulang mo, anak, huwag mong gawin yan. Pag sinabihan ka niyan, tsahin mo, huwag mong gawin yan. Pag sabihan ka ng mga leaders natin, huwag mong gawin yan. Mga teachers natin, huwag mong gawin yan. Pag sinabihan ka ng best friend mo, huwag mong gawin yan. Pag sinabihan ka ng misis mo, mister mo, kapatid mo, huwag mong gawin yan. You must listen. No? And we must listen. No? Kailangan makinig tayo. Bakit? No? Pag may nagsabi sa atin yan, be open-minded. No? Makinig tayo. Ay, bakit ho? Bakit po? Pakinggan muna natin. Huwag muna nating isarado
ang isip natin, no, itong sa mga credit card na ito, madalas pag tumawag sila, ako mismo mayroon lang isip ka agad scam ito. Ano? Kaya minsan kahit legit na galing sa bangko, sir, taga RCBC po kami, ganito po. Bakit? Anong kailangan mo? No? Maya-maya, mukhang legit. Sige, ano pong ano natin? Kasi madalas pag isipin mo lagi na ganon. Kasi madadali ka talaga. But again, yung na-scam, yung laging may pera. No? Pag walang pera, walang account, walang GCash, wala kahit ano, no problem. No, kahit anong tawag, kahit anong usapan, wala silang magagawa diyan. No. Go number Israel and Judah. Mag-ingat tayo mga kapatid sa mga thoughts na pumapasok sa isip natin. Mag-ingat tayo sa kung anong pwedeng pumasok sa kaisipan natin. No, hindi lahat pwede nating kunin at aksyonan kung ano man itong mga pumapasok sa isip natin, no, mga plano, mga motibo, kung ano man 'yan, no. It is our responsibility to screen, piliin kung ano itong mga thoughts na pumapasok sa isip natin dahil minsan akala natin maganda, okay, maganda ang motibo, maganda ang plano, pero minsan may mga finest mga details na pwede palang sumabit ang plano na yan. No? No, ang daming thoughts na lumilipad dyan sa kahanginan. No, at tayo, no, ang may ways kung ano ang dapat at ano lang ang hindi, no, sa mga thoughts na pumapasok dyan, mga kapatid, no, sa isip natin. And God allowed Satan to tempt David by numbering Israel and Judah. Madalas, mga kapatid, no, if God allowed Satan to tempt us, no, dahil ang Diyos may purpose, no, bilangin, isinsos, no, kung gaano na kadami ang populasyon ng Israel, ilan ang babae, ilan ang bata, ilan ang lalaki, ilan ang pwede ng mga maging sundalo. No? So just imagine, ipa-census mo, no, ipabilang mo lahat. No? Number one, ano ang purpose? No, but sometimes God allowed Satan to tempt us expecting that we will give him victory. No? Upang bigyan natin ang Diyos ng victory. No, we will glorify His name through that temptation. God is expecting that we will flee or resist from that temptation. No. He allowed Satan para hindi tayo sirain, kung hindi dahil ang Diyos naniniwala na makakayanan natin i-resist ang temptation, mga kapatid, at mapahiya si Satan dahil hindi na siya umuubra sa kanyang style. No, because God is believing on us that we are matured enough sa pagharap ng mga temptasyon. No, and again, kung pwede pa lang, huwag nating harapin ang temptasyon. Huwag tayong makipagsuntukan sa temptasyon. Instead, anong sabi? Resist. No, resist the devil. No, takbuhan na natin yan. Huwag na natin siyang bigyan na i-entertain mo pa. Brother, paano hindi ko entertain? Ang ganda talaga. Ang gwapo. No. Brother, walang problema. Ang daming manliligaw sa akin. Lahat sila, hindi ko crush. No. Kaya Lord, huwag kang mag-alala. No. Hindi ako masisira kasi ni isa sa kanila hindi ko gusto. Lakas mo! No? But what if, pag ang lumapit sa'yo, yon ang dream boy mo? Mr. Dream Boy, Mr. Paano kung yan ang gustong-gusto mo? No? Madali. No? But again, don't give place to the devil. Why? Saan siya pumapasok? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Pag binigyan natin pagkakataon, mukhang maganda. Nakikiliti ako rito No? Maganda ang pumasok sa isip ni David. Bilangin ko nga yung buong Israel. No? Ilan na kaya sila lahat? Gaano na kaya kalaki ang kingdom ko? Kingdom ko. No? Ilan na kaya ang sundalo ko?
Ilan na kaya ang property ko? Ilan na kaya ang negosyo ko? Ilan na kaya ang kotse ko? Ilan na kaya ang pwede kong ipagmalaki? Mabilang nga. Parang wala lang, di ba? Anong masama doon? Bibilangin lang naman. Ano? Anong masama sa intensyon ni David na bilangin lang naman? Ano? Ipabilang. No? And remember, mga kapatid, every time na tayo ay natatalo sa temptasyon, malaki ang effect sa atin at malaki ang sagutin natin sa Diyos at malaki ang effect niyan sa palibot natin. No, parang wala lang, pero may effect yan, mga kapatid. But God is expecting from us, God wanted to see from us na matured na tayo sa pagharap sa ganong klaseng mga temptasyon, mga kapatid, good or evil. No? Magiging masaya ba ang Diyos dyan o hindi sa pagharap natin sa issue na yan? But we must guard our thoughts all the time. No? Bantayan natin kung anong pumapasok sa isip natin, mga kapatid, dahil lahat dyan ang gagaling. No? Pag pumasok na yan, bagsak sa heart natin, yun na. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. No, dahil marami dyan, mga negative, and sometimes, mga ideas, mga plans, which we think, which we thought, it's good. No, but without consultation sa Diyos natin, no, marami dyan, no, mga maling motibo na hindi natin alam, mga kapatid. And pasimple lang, hindi natin alam, baka yan ay may kasamang pride. No, kaya ugaliin natin na bawat plano natin, mga kapatid, ay itanong, ikonsulta natin sa Diyos, Lord, ito ba ay maganda o hindi? Isama natin ang Diyos lagi sa mga plano natin. Because what's wrong in numbering the people of Israel? No, parang simple lang numapasok sa kaisipan ni David. Anong mali doon? No, ipapabilang ko lang naman. But God knows our thoughts, an intents of the heart, mga kapatid. Alam ng Diyos lahat yan. No, so, go number Israel. No, dito pa lamang, maraming pumapasok sa isip natin at pag pumasok na yan, it could be temptation. At pag yan pumasok sa isip natin, salain natin kaagad. At pag alam na natin, hindi maganda ang pakiramdam natin dyan, tapon agad. No? Ibig sabihin, hindi maganda ito. Nung madidisgrasya ako rito, hindi itapon mo na. No? Kung anong nakikita ng mata mo na maganda at ang resulta niyan hindi maganda para sa atin, what you should do? Ialis mo yung mata mo dyan. I-locaton mo kung sa Ilonggo pa. No? Tanggalin mo, pero hindi ganun yon. No, ibahin natin ang priorities natin, mga kapatid. No, verse 2, but before that, no, ang madalas na labanan sa panahon natin wala sa physical. No, kung tayo aware sa paligid natin sa ngayon, no, nagbubombahan na sa Iran, sa Israel, may mga base ang US, sa UAE, sa Saudi, sa mga karatig na bansa. So ang ginagawa ng Iran, binubomba nila yung mga base na yon. And we are so thankful again. Buti dito ka na, Sir Marlin, talaga. Ang bait talaga ng Diyos natin, ano? Alam na alam niya. No, at saka yung Palm Island, di ba? Pati yung Palm Island, umusok din, no? Tinamaan din. Nagliliparan na yung mga bomba doon, mga kapatid, no, dahil sa gulo na yan, pero ang mga citizens ng Iran, masaya sila na nagbubombahan dahil ang gusto nila, mamatay na itong si Khamenei, supreme leader, no, dahil yun ang nagpasira ng kanilang bansa, no, at ang sabi, patay na siya. Sabi ng Israel, sabi ng US. Pero ang sabi naman ng Iran, hindi, tactical lang yan. No, pero pinakita na daw yung katawan na namatay na. Pero ang sabi, baka taktika lang para patulan nila. Hindi, andito ako, buhay na buhay. Oh. No, mga diskarte ba? Psywar, no, psychological warfare, mga kapatid. No, pagulo ng pagulo, yung gera na yan. But again, mas maraming namatay, maraming kinitil na buhay. Ang labanan na ito, hindi labanan na physical, hindi labanan na may tangke, may missile. Saan, mga kapatid? Ang labanan sa isip. No? Mas maraming pinatayan. No? Depression, silent killer. Ano?
Hindi mo alam na unti-untihin ka na. No, mas marami dyan. Ang depresyon, walang pinipili kung ano ang status mo sa buhay. No, may pinag-aralan ka o wala, may pera ka o wala, maganda ang buhay mo o hindi, lahat walang pinapalampas ang depresyon, mga kapatid. No, lahat. No. Labanan sa isip. Pag natalo ka ng negativity, pag natalo ka ng depresyon, patay ka. No. Pero ang Diyos may solusyon. No. Ang Diyos natin may solusyon, mga kapatid, and that is the Holy Ghost. No, for God has not given us. No, thank you, Jesus. We praise you, Lord. No, bakit ang tao nadidepress? Of course, hindi niya na alam kung anong gagawin sa buhay niya. No, may pera ka, hindi mo magamit sa issue ng buhay mo. So anong tendency? Madidepress ka. No, because hindi lahat pera ang kailangan sagot para sa problema natin. No, maraming mga bagay na hindi sagot ang pera. No, but the Holy Ghost, anong sabi? For God has not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Now, we are so thankful to Jesus for giving us that Holy Ghost, mga kapatid. And greater is He that is in you than he that is in the world or Satan. Walang apostolic, walang Holy Ghost-filled people na dapat ma-depress. Yes, pwede tayong malungkot. That's normal. Pwede tayong magalit. Pwede tayong, yun, yung kalungkutan na yan. But depression, imposible. Why? We have the Holy Ghost. No, and the Holy Ghost is a comforter. So kung ang Holy Ghost comforter, ba't ka madidepress? No, and it's an insult to God na tayo ay madepress. No, we have the Holy Ghost. Imposible na madepress ka. No, at yan ay binibigay ng Diyos sa lahat ng tao na gusto niyan. No, at pinapatunayan ng Diyos na without me, you can do nothing kahit ano pa ang mayroon ka sa mundong ito. Pero pag ikaw lumapit sa akin, sisiguraduhin ko sa iyo and by the Holy Ghost that God will give us, ano ang sabi niya, yan ang magiging comforter. No, kaya tayo dati, hindi ibig sabihin na tayo ay nabaptize in Jesus' name, nakareceive tayo ng Holy Ghost, nagsisi tayo sa ating kasalanan, hindi ibig sabihin wala tayong problema. Ang dami! Napakarami nating problema. Pero iba yung panahon na yon na marami kang problema, wala kang Diyos, wala kang Holy Ghost, lugmok, bagsak ka. Pero iba ito ngayon na may Holy Ghost tayo, we are baptized in Jesus' name. Mga kapatid, may problema tayo, but we are still kicking, we are still alive, na hindi natin maisip na, Lord, give me a gun. No, boom! No, dahil wala ka nang maisip. Pero ngayon, iba mga kapatid, every time we have problems, every time we have issues, sakit, sickness, diseases, or anything, problema sa pera or anuman, anong ginagawa natin? No? Kukuha tayo ng tali para magpakamatay? No. Anong ginagawa natin? Lord, andiyan ka, I will kneel down and pray for you. Ganon ang ginagawa natin sa harapan ng Diyos, mga kapatid. That is why malungkot man tayo, pero pag tayo lumuhod na rito, maya-maya, Lord, thank you for that comfort. No, nakaya namin ang sitwasyon, Lord Jesus, because siya na rin nagsabi, there hath no temptation taken you. No, walang temptasyon. No, walang common problem na, no, walang mga problema na lahat tayo mayroon yan. Iba-iba lang ang mukha ng problema. No, iba-iba lang ang sitwasyon na yan, mga kapatid. Pero yan ay pangako sa atin ng Diyos. No, and that is through the Holy Ghost. At walang bayad, mga kapatid. No. Sa akin personally, ako, style ko rin sa Diyos eh. May kanya-kanyang style tayo kung paano tayo makipag-usap sa Diyos eh. Pero ang style ko, pag sobrang bigat na nung problema, no, pagharap natin sa problema, unang oras, unang minuto, unang araw, huwag mo naman kaagad ibigay sa Diyos. Lord, may problema ako ngayon din. Lord, ikaw nang bahala sa iyo na to. Wala ka pang natutunan sa problema na yan? No? Wala ka pang nakuhang experience kung ano mayroon ang problema na yan, paano tayo matuto dyan, tapos ura-urada, ibigay mo kaagad sa Diyos. Huwag naman ganon. No, you deal with your problem. No, harapin muna natin. Dahil tiwala yan ng Diyos sa atin, kung may tiwala tayo sa Kanya, kung paano natin harapin ang issue na yan. So harapin muna natin, at pag hindi na kaya, no, ang diskarte ko,
Pag di ko na kaya, lapit sa Diyos, luhod. Lord, hindi ko na kaya tong problema na to. No? Nilalapit ko na sa iyo, hindi ko na kaya ito, Lord, surrender na ako. No? Konti pa, pag hindi mo kinuha sa akin ito, mabubuang na ako rito. No? Lord, hindi ko na kaya to. No? Maya-maya, magugulat ka. After a week, after a month, ang Diyos ang nagpaplantsa. No? Pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, na ibigay mo kaagad sa Diyos, wala ka pang natutunan. Wala pa tayong natutunan. No, harapin muna natin kung ano ang gusto ng Diyos sa issue na yan, magtiwala tayo sa Kanya, at kung hindi pa rin masolusyonan, Lord, ikaw naman. No, tulungan mo ako, samahan mo ako rito. No, at makikita natin, mga kapatid, na ang Diyos unti-unti gumagalaw. No, lapit tayo sa Kanya. No, huwag kang lumapit sa manghuhula. Kung anong problema mo, huwag kang pumunta ng Quiapo. Marami dyan sa labas. Patingin nga po kung ano, asang ugat ba dito, sa ang guhit dito yung, ano yung problema sa guhit ko para mapaliko ko naman o mapabago ko naman. No, wala dyan ang sagot. Ang sagot andyan kay Jesus. Ang sagot andyan sa Holy Ghost natin, mga kapatid. No, so again, if God has given us the Holy Ghost, walang madidepress dapat. Again, pwede malungkot, pero hindi dapat ma-depress. May tanong nga, ang tao ba na binigyan ng Diyos ng Holy Ghost ay pwede pang ma-demon possess? Imposible. Kaya hindi ka pwedeng mag-ano-ano rito. Parang hindi na Holy Ghost to, na demon possess na ito. No? Why? Because God has not given us the spirit of fear, but of power, of love. No, and greater is He that is in us. No, so paano magkaroon ng kapangyarihan si Satan? Wala. No? Pero nananalo siya dahil hinahayaan natin siya. No, nananalo siya dahil gusto natin na magamit niya tayo by the temptation, at sa pamamagitan ng temptation, ano ang nangyari? Connivance. Satan will give us the temptation, ihaharap niya sa atin, tapos anong parte natin? Connivance, conspiracy. No? Huwag mong sasabihin na, Lord, dahil si Satan binigyan, no, binigyan ka, tinanggap mo, in-entertain mo, nakiisa ka, no, pareho kayong sabit yan. No? Hindi ka may criminal liability. We say, praise the Lord. Verse 2, for the king said to Joab, bilis ng oras natin, the captain of the host which was with him, no, si Joab, na captain of the host ni David, which was with him, go now through all the tribes of Israel, from Dan even to Beersheba, and number ye the people, that I may know the number of the people. Ang utos niya kay Joab, Joab, general of the army, umalis ka, puntahan mo, bilangin mo lahat ang tribo ng Israel, from Dan to Beersheba. Pag tiningnan mo ang mapa, Dan ay pinaka-norte ng Judah, and Israel, no, ano sabi diyan, to Beersheba, pinaka-south ng Israel. So just imagine ano ang gagawin. No, lalagariin nila yan from north to south, mga kapatid. Hindi kaya naramdaman ni David, hindi kaya siya kinutuban, parang may mali yata rito sa plano ko. No, parang may mali yata sa iniisip ko. No, gagawin ko ito. Ipapabilang ko, mukhang hindi magandang kutob ko dito, mukhang may mali dito . Hindi ba niya naramdaman yon? Mararamdaman. No, pag tayo may iniisip na mali, ramdam ba natin pag mali? Ramdam. Pag tayo may pinaplano na mali, ramdam ba natin? Hindi. Ramdam. Mayroon tayong konsensya, mayroon pa tayong Holy Ghost. No, mararamdaman natin yon, mga kaisip. Pero binaliwala niya. Kagaya natin, nararamdaman natin, pero pwede nating didmahin. Pwede nating baliwalain. Ang warning ng Diyos, yung sabi ng Diyos sa atin, don't do it! Pero ang gawa natin, Lord, mukhang maganda . No? Don't do it! No? May satanas dito, may anghel sa kabila. No? Wag mong gawin! Wag mong gawin! No, mapapahamak ka dyan. Sabi naman sa kabila, hindi, masarap yan, maganda yan. No, okay yan, plano na yan, gano'n na yan. Ano ang kinakarga ng temptation? Ano ang kinakarga ni Satanas? Pagkain ng ego natin. Pagkain ng pride natin.
Doon niya tayo lagi, hindi, gawin mo yan, maganda yan, sige lang, ituloy mo lang. Anong mangyari? Hindi natin pakikinggan ang ating konsensya, hindi natin pakikinggan ang Holy Ghost, mga kapatid. No, ramdam yan. No, pag ang plano pangit, ramdam natin yan. But David continued his plan for whatever reason he had. No? Tinuloy pa rin niya ang plano, kung ano ang plano niya dyan. No, but again, what is wrong in numbering Israel? No, ipapabilang ko lang naman kung ilan na yung populasyon ng Israel, anong mali doon. No, minsan ganun tayo ng mga tao eh. Anong mali sa plano ko? Okay naman yun ah. Ano rito? No, ang dami pa nating mga sinasabi. No, anong nakikita no sa mali na yan na ginawa ko? Wala naman. No. But God is a discerner of our thoughts and intents of the heart. No, alam ng Diyos. Isip, plano pa lang natin, alam niya na kung anong outcome niyan, mga kapatid. And Joab was instructed to number the people para malaman ni David para para ipagmalaki na marami na siyang nasasakupan, marami na siyang sundalo, malawak na ang kanyang lupa, at kung sa paningin niya maliit pa, pwede pa siyang manakop ulit ng another territory para mas lalong lumaki ang kanyang kingdom. Ang pride walang pinipiling edad. No, ang kayabangan natin, walang pinipilang edad ito. Bata ka man, may pinag-aralan o wala, matanda, ang pride walang pinipili. No, at ang temptasyon walang pinipili. No, kahit sino pwede. No, yung taong walang alam, may pride. Yung taong may pinag-aralan, may pride. No, yung taong may lakas, may pride. Yung taong malapit ng mamatay, may pride. Saan tayo lulugar? No? Gano'n ang takbo, mga kapatid. No, lahat mayroon yan. No. He was the king. Lahat ng sasabihin niya dapat masunod. No, I am the king, walang kukontra. No, I am the leader, walang kukontra. No, I am a man after God's own heart. No, alam ko ang pinaplano ko, alam ko ang ginagawa ko, malapit ako sa Diyos. No, ako ang laging tama. Ako ang pinakamataas. Ako ang, pag delikado yan. No? Mahaba na ang experience ko. No? Ganito na ang edad ko. Lahat yan pwede mong isama. Because pride knows no boundaries. And temptation also, mga kapatid. But are we sure na ang plano na yan ay tama o hindi? No? Pag ang plano ay may kasamang pride, ano pa man ang edad natin, talino. No? Gaano pa tayo ka-faithful sa Diyos, mga kapatid, pag ang plano na yan nabuo out of pride. No? Ibang usapan yan sa harapan ng Diyos. No? Ibang usapan, mga kapatid. No? Sa verse 3, and Joab said unto the king, now the Lord thy God add unto the people how many soever they be, and hundredfold, and the eyes of my Lord the king may see it. But why doth my Lord the king delight in this thing? No, ang sabi ni Joab sa kanya, Panginoon, ang iyong Panginoong Diyos, ay dadagdagan, ang iyong bayan, ang iyong mga tao, gaano man karami, kayang gawin ng Diyos yan. 100 times, kayang idagdag ng Diyos yan. Mahal na Panginoon, at ito ay makikita ng iyong mga mata. Pero, but why? Aking Panginoong Hari, ano ang kinatutuwa mo sa pagbilang sa bagay na ito? Bakit ka natutuwa? Ano ang mayroon dyan? Bakit yan ang tumakbo sa iyong kaisipan? Ipabilang ang buong Israel, ano ang mayroon dyan? Sayang ang ating resources, sayang ang panahon. Pag pinagawa mo yan sa amin, anong makukuha natin dyan? Bakit ka natutuwa dyan? Kung pwede pa lang sabihin ng Diyos, anong kinatutuwa mo sa temptasyon? Kinikiliti ka? Masaya ka? Talong-talo ka dyan. Bakit ka nagdudwell dyan? Anong maganda dyan? Nagkamali ka na dati dyan. Bakit andyan ka na naman? Anong mayroon dyan? Masaya ka ba dyan? Parang ganon ang tanong,
Madalas ang taong hindi involved sa issue, mga kapatid, pag tayo may problema, at ito hindi, ang taong nakakakita ng magandang sitwasyon at solusyon, yung taong hindi involved sa problema. Pag ikaw may problema sa love life, subject ang emosyon mo, magulo ang isip mo kung ano ang dapat gawin na solusyon, hindi ka makapag-isip ng tama, pero pag tinanong mo yung tao na hindi involved sa issue at sitwasyon mo, siya ang mas maganda ang makasabi sa iyo kung anong dapat gawin dahil hindi siya involved. Pero ang tendency natin, hindi, tama to, ganito to. No, pag ikaw may problema, akala mo sobrang bigat na, pero pag pinag-usapan ganito, wala ka naman palang problema. Isip mo lang lahat. No, wala naman pala dapat. No, kaya importante, anong dapat gawin, mga kapatid, makinig tayo. No. If we have problems, if we have issues, if we have plans, nilalatag natin yan at makinig tayo sa kung anong sasabihin sa atin because madalas pag tayo andyan sa issue na yan, minsan clouded ang ating kaisipan. No, hindi tayo makaisip ng tama. No, at unang warning, sa isip pa lang ni David, don't do it. No, hindi magandang plano ito, huwag mong gawin. Huwag mong gawin. Personally, sa kanya mismo. Pangalawa, Joab, bilangin mo ang buong Israel, may plano ako ganito, Panginoon kong hari, huwag mong gawin yan, mali yan. No, hari ako, sundin mo. No, minsan may ganun tayo eh. No? Pag tayo, pag kuya-kuya ka minsan, o ate-ate ka, o nanay ka, o tatay ka, pag sabihin mo, mas bata yung magsabi sa'yo na ganito, ay, ang hirap tanggapin. Sinabihan ako hindi mo matanggap dahil mas mahaba ang experience ko, mas na ako sa'yo, ang hirap tanggapin. Ganito. But again, mga kapatid, dito sa church natin, kahit sino man ang nagsasalita, pakinggan natin. Ano mang ang status niya sa buhay. Sa mga young people, mga meeting, kung sino man ang nagsasalita dyan, kung sa paningin mo wala siyang naabot sa buhay, pakinggan mo pa kung ano yung kanyang sinasabi because it's respect. At pag ikaw naman nagsalita, pakinggan ka rin kung sino man nagsalita dito sa atin, yung lola man o lolo man o ano man, pakinggan natin. Huwag nating pakitaan ng mukha na hindi ako makikinig dyan, wala akong makukuha dyan. Yung sasabihin yan, matagal ko nang alam yan. Huwag tayong ganon. We must respect everyone. Kung sino man nagsasalita, pakinggan natin. Kasi nasanay na tayo, ito pa, minsan out of, parang wala lang sa atin, minsan pag nag-ipon-ipon tayo sa lamesa, as much as possible, tanggalin natin yung cellphone. Kasi minsan, ang purpose niyan, ipon kayo dyan para mag-usap-usap. Pero ang nagiging trend sa ngayon, okay lang. Yung apo na wala pang isip, nakaganon, ay, sister, andyan pala si sister. Sister, welcome. Yung mama ni Brother Raymond. Bumalik, excited. Iba talaga ang apo, sister. Iba talaga. Iba talaga. But again, mga kapatid, we must respect everyone. Huwag nating tingnan kung sino yung nagsasalita, yung bang ini-screen mo na at anong tawag dyan? Sinusukat mo na, minamaliit, hindi ko pakikinggan ito kasi ito lang ang, wala yan, hindi ko pakikinggan, wala. No, minsan ang bata pag nagsalita, hindi natin nakalain na maisip niya yun. Bakit niya naisip ito? Hindi, pakinggan natin. Respeto yan sa bawat isa sa atin, mga kapatid. We say, praise the Lord. So, another warning. Another utos sa kanya, wag mong gawin yan. Ng oras natin. Wag mong gawin, warning, don't do it. Wag mong gawin kasi masama 'yan, Alam natin kung anong karakter ni David, pero tinuloy pa rin. Kagaya kay Bathsheba, ganun din. Nung siya ay gumanon doon sa azotea, sa balcony, wow, may naliligo. Ano ang sabi ng isip niya? Don't do it. Pag hawak mo yung cellphone mo, may makita kang hindi dapat diyan, don't do it. Huwag yung, just do it. Nike. Nike, kaya mo yan, just do it. Mga kapatid, pag tingin mo pa lang at ramdam mong hindi na maganda, don't do it.
No, mapapahamak ka dyan. May singilan yan. Huwag mong gawin yan. Ang sarap talaga ng pakiramdam. No, don't do it. No, pakinggan natin mga kapatid. No, dahil yon ang dapat. No, dahil ang pride, again, walang pinipiling edad. Ang temptation, walang pinipiling edad. No? So verse 4, notwithstanding, the king's word prevailed against Joab. No? Datapwat, ganun pa man, ang salita ng hari ay hindi mababali. No, so siya ang nasunod. Ito ang dapat gawin. No, against Joab, walang magawa si Joab kung hindi sumunod sa sinabi ng hari. Hindi, ako ang hari, sumunod ka. No, but again, the warning. Isip mo, nagsabi na, wag mong gawin. May nagsabi na sa iyo, another one, wag mong gawin. No, hindi mo pinag-isipan. And against the captain of the host. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang si Joab ang nagsabi sa kanya. Pati ang mga kapitan, mga officers ng kanyang kingdom, nagsabi rin sa kanya, Panginoong Hari, please, wag nating gawin yan. Walang kwenta yan. Walang mapapala tayong maganda dyan. Why? Ang Diyos, maraming paraan para tayo warningan. No? Galing mismo sa atin, may warning. Galing sa ibang tao, may warning. Ano yan? Paraan lahat ng Diyos yan because of His mercy para hindi tayo tuluyang masira. Pero tayo ratsyada, tayo tuloy-tuloy lang. Hindi, maganda talaga ito. No, wala kayong, matagal ko nang pinagplinuhan ito, ganito to. Ay, di. Sige, tuloy mo lang. No. Minsan, sinong magsasabi? Kaibigan mo. Ay, huwag mo munang gawin, hindi maganda yan. Pagdating sa klase, on a Sunday, may narinig ka na naman. No, galing sa topic natin na pakiramdam mo, ay, sige Lord, thank you. Oh, ay, hindi pala dapat gawin. Pagdating sa preaching, narinig mo pa, don't do it. Another again, may warning na naman. Pagdating sa kwentuhan, may narinig ka pa rin. Pagbukas mo ng Bible mo, may nabasa ka pa rin, don't do it. Hindi mo pa maramdaman yon. No? Ano ang mayroon dyan? Marami ng warning ang Diyos. No, si Joab may warning, ang kanyang mga kapitan may warning. And Joab and the captains of the host went out from the presence of the king to number the people of Israel. So wala silang magawa, wala silang choice. Umalis sila. No? At sa kanilang pag-alis, from north to south, from Dan to Beersheba, inikot nila yan, mga kapatid, at tumagal ng ilan. Sa verse 8, so when they had gone through all the land, they came to Jerusalem. Pagkatapos maikot nila ang lahat, okay, tapos na tayo at the end of 9 months and 20 days. Just imagine, at the end of 9 months and 20 days. Why? Because wala silang eroplano, wala silang cellphone, wala silang computer, wala silang database, wala sila kahit ano. So lahat, na-imagine mo, alam niyo yung mga tirahan sa probinsya? No, saan ka nakatira? Andyan lang po. Yung isa, andun po katabi namin. Ang katabi nila kabilang bundok. No. Ganon pag sa probinsya, malapit lang, oo. Sumabay ka naman, ilang hasyenda na ang nilakad nyo, katubuhan, malapit lang. No, so just imagine, after 9 months and 20 days, sayang ang panahon, sayang ang resources, yung pagod, lahat, mga kapatid. No, sayang. No, pero tinuloy pa rin nila, 9 months and 20 days, para lang sa bagay na ito. Ngayon, pag sinabi mong ilan ang populasyon ng police, Philippine National Police, pak. Sagot ka agad sa cellphone mo, andyan. No, 80,000, 90,000. O ilan yung Armed Forces of the Philippines, ma-check mo na kaagad. Ilan ngayon ang tao sa Pilipinas, ma-check mo na kaagad. But during their time, manumano, lahat kailangang puntahan. So umabot ng 9 months and 20 days. And Joab gave up the sum of the number of the people unto the king. No. Mahal na hari, gawin kita munang hari, i-elevate muna kita. No. Mahal na hari, ito yung total ng census. No? Ito yung mga sundalo, ito yan sila. No? No. And there were in Israel 800,000 valiant men that drew the sword. No? Nung narinig ni David, 800? Galing! Akin lahat yan. No, mga tauhan ko yan. Property ko yan. Ang laki na pala ng kingdom ko, under ko silang lahat. No? In his mind. No? At ano pa? That drew the sword, and the men of Judah were 500,000 men.
No? So 1.3 million, imagine mo makipagbakbakan yung 1.3 million. No? Ang sundalo sa China, billion. Tapos tayo rito, sige, ipaglaban. Ay, paglaban. Ano ipaglaban mo dyan? No? Patay ka dyan. No? But 1.3 million, mga kapatid, binilang lahat. No? Anong mali dito? Bibilangin lang naman. No, anong mali? Yung hidden agenda, yung hidden motive, yung plano ni David na makaligtas siya sa kay Joab, sa mga captains of the host of Israel, pero sa mata ng Diyos, hindi siya makaligtas. No? So ano ang nangyari? After na sinabi sa kanya ang total, and David's heart smote him after that he had numbered the people. Habang tayo gumagawa at naglilimahid sa kasalanan, habang gumagawa ng temptation na yan, maisip mo bang magsisi? No. Habang gumagawa ka niyan, masaya ka. Lust of the flesh. Habang gumagawa ka ng bagay na hindi maganda, ang sarap ng pakiramdam. No, habang ginagawa yan, habang paparating, hindi pa nasasabi kay David kung ilan sila lahat, ano yung isip? Excited na ako, baka madami na sila. No, walang taong gumagawa ng kasalanan na doon mismo nakakaisip siya na hindi maganda. Ano ang nangyayari? After. Pagkatapos, yun madalas. Pag gumawa ka ng bagay na mali, pag naakit ka ng temptation, pagkatapos mo magawa, doon mo masasabi, Lord, mali. No? You are convicted. Doon mo palang masasabi, Lord, mali pala itong ginagawa. Pero habang gumagawa ka niyan at hindi mo pa natatapos, pakiramdam mo, masaya ka. No? Pero nung natapos na at binigay kay David, narinig niya na ito ang ginawa mong kasalanan. Nung narinig niya, aray. No? David's heart smote him. Yung kanyang konsensya, yung kanyang anointing, naramdaman niya kaagad sa pagbilang niya ng mga tao. Ganun tayo, mga kapatid. No? Habang gumagawa tayo sa kalukuhan na yan, ang saya ng pakiramdam. Pero pagkatapos na, No. Pero iba si David, mga kapatid. Nung pagkatapos na magawa niya ito, and David's heart smote him, yon ang kagandahan kay David, na pagkatapos at maramdaman niya, nakagawa siya ng mali. No, ano kagad si David? No, ano ang sabi niya? Number the people, and David said unto the Lord, I have sinned greatly that I have done. Sabi niya, Panginoon, no, yung kutob na yan, yung pitik natin na yan, mga kapatid, pakinggan natin ang Diyos. Pakinggan natin yung Holy Ghost. No, wag tayong hayaan na lang natin na, Lord, pagdating ng Wednesday, prayer meeting namin, again, mapapatawad mo naman ako. Pagkatapos ng Wednesday, Thursday, Lord, back to work, mali na naman ako, andyan na naman ang temptation, gagawin ko na naman. Lord, pagdating ng Sunday, bago ako mag-worship, magre-repent naman ako. Lord, pag Monday ulit. No, wag ganun. And David said unto the Lord, I have sinned greatly that I have done this thing. No, wala nang paligoy-ligoy pa. No, yung mga kawatan dyan sa gobyerno natin. No? Hindi mo na alam saan tayo lalapit. No? Pag ikaw may nalaman, pag lumapit ka, patay ka, ikaw ang kawawa, tapos lahat ng mga crooks dyan, gano'n naman ang ugali ng buhaya. No, pag hinagis ka dyan, pagpaparti-partihan ka ng mga yan. No, gano'n ang ugali nila. No, but again, mga kapatid, no, ganon. No, huli na. No, that is why wickedness in high places. No, sobra-sobra, mga kapatid. Pero si David, iba. At yun ang nagustuhan sa kanya ng Diyos, na pag siya nakaramdam na siya ay may kasalanan, anong ginagawa niya? Panginoon, nagkasala ako sa harapan mo. No, I have sinned, patawad. No, wala nang paligoy-ligoy. Lord, kasi ikaw alam mo naman na mahina ako sa temptation na ito, hinayaan mo pa si Satan na lumapit at ibigay sa akin ang temptation na yan, natalo tuloy ako. Lord, ikaw may kasalanan. No. Lord, ang source nito, ikaw. Alam mo namang mahina pa ako dyan. Ano yan? No, hindi ganon, mga kapatid.
No, si David, wala nang marami pa. No, kasi Lord, si ganito, ganyan. No. At ganon ang dapat maging ugali natin sa harapan ng Diyos, mga kapatid, na pag tayo kaya magulo ang mundo dahil sa simpleng kasalanan na aminin ka agad, anong ginagawa natin? Kasi patunayan mo, ganito, nakita mo ba, anong ebidensya, ganito. Ikaw mismo nakakaalam kung ano ang ginawa mo, anong ginawa natin, pagkatapos niyan, hindi pag mali, wala nang maraming paligoy-ligoy. Ano yan? Because of pride. Kaya hindi natin maamin dahil mayabang tayo, hindi natin maamin dahil takot tayo, ano yan? Dahil pride pa rin. No, kaya magulo. Pero si David, ay Lord, nagkamali ako. Nagkasala ako. So anong nangyari, mga kapatid? Bilisan na natin ito. And David's heart smote him after that he had numbered the people and said unto the Lord, I have sinned greatly in that I have done, and now I beseech thee, O Lord, take away the iniquity of thy servants. Ganon ang ugali ni David na pag nagkamali, luhod ka agad, Panginoon, patawarin mo ako, burahin mo ang kasalanan na ito na nagawa ko sa harapan mo. Wala nang paligoy-ligoy. For when David was up in the morning, and the word of the Lord came unto prophet Gad, David's seer, saying, sa pamamagitan ni Prophet Gad, maraming dyan si David Si Prophet Nathan, maraming mga propeta na ginamit para sa kanya. Go and say unto David, wala tayong maliligtas sa harapan ng Diyos. Hindi natin maitatago ang mga kalukuhan natin sa harapan ng Diyos, mga kapatid. At anong nangyari? Nag-intervene ng Diyos, pinaramdam ka agad sa kanya na nagkamali ka. For what? That is the mercy of God. Pag naramdaman natin yan, mercy ng Diyos yan sa atin na hindi pa tayo mas lalong mabaon at masira sa kung anumang kasalanan na yan. Nire-remind tayo kaagad. So anong ginawa niya? Pinapunta niya kaagad si Prophet Gad. Ang bait ng Diyos natin, puntahan mo si David, puntahan mo si Sammy Boy, nagkamali. Sister Kate, kausapin mo si Brother Sam, nagkamali. Ano yan? That's the mercy of God. May mga tao siya na inaabot, pinapupunta sa atin, brother, sister, pag-usapan natin ito ba, yung sitwasyon na ito, ganito, ganyan. Anong gagawin? Ay, hindi, mali lang ang isip nila, No, we must mature enough, intindihin natin. Lord, parang nakita mo. Hindi nakita talaga ng Diyos. No. Lord, ito na, nakita mo na. So anong tendency? Pasalamatan natin, Lord, salamat sa mercy mo. Lord, salamat sa tao na pinadala mo, na kinausap ako, kasi mercy mo ito, na hindi ako tuluyang masira. Kasi kung ang Diyos natin, wala na siyang pakialam, anong sabi niya? Bahala ka sa buhay mo. Wala na akong pakialam sa'yo. Pero pag ang Diyos, dinidil pa tayo, mahal niya tayo. Ayaw niya tayong masira, mga kapatid. Ayaw niya tayong masira. Kaya pasalamatan natin yan because those people, just like this Prophet Gad, Prophet Nathan, wala na tayong yung iba, may mga propeta pa, pero hindi tayo nagdudwell masadyo dyan. Pero sa atin dito, may pastor, may elders, may leaders, may deacons, may mga pwede tayong makausap. Pag tayo kinausap, ganun dapat ang reaksyon natin. Bakit po? Ganito. Wag nang paligoy-ligoy pa. Patayin natin yung ugali na yan. Kasi sila, hindi ako Ito kasi ganito, wag na. Ikaw ang dinidil ng Diyos, hindi sila. Ba't panay sila mo? Sila. Hindi, sa atin nagdidil ang Diyos, hindi sa kanila, mga kapatid. Go and say unto David, thus saith the Lord, I offer thee these three things. Choose thee one of them that I may do it unto thee. Pinapunta si Prophet God, sabi sa kanya, malapit na tayo mga kapatid, pinapunta sa kanya, sabihin mo kay David, mamili siya ng 3 bagay. Ito ang kanyang choices. Grabe ang Diyos, Patawarin tayo ng Diyos, pero doon sa ginawa nating mali, pag yan ay may consequence, we must deal with it. Pero pinapatawad tayo ng Diyos, pero yung konsekwensya, kung anong resulta niyan, haharapin natin yan. So God came to David and told him and said unto him, Shall 7 years of famine come unto thee in thy land? Ito ang 3. Ang una, 7 taon magkakaroon ng taggutom sa iyong bayan. Or wilt thou flee 3 months before thine enemies? And enemies while they pursue thee. Ikaw ay 3 buwan na patakbo-takbo
sa harapan ng iyong kalaban habang ikaw ay nahabol nila. Ang hirap nun. You know? Ikaw, no, sa unang choices, damay ang buong bayan. Sa pangalawang choices, no, ikaw ang hahabulin, lahat ng andyan sa'yo, kasama yan sa hahabulin. Grabe ang Diyos, mga kapatid, no? No, siya naglalatag ng lahat. No, or that there be 3 days pestilence in thy land. O 3 araw magkakaroon ng peste, no, ng salot dyan sa bayan mo. Now advise and see what answer I shall return to him that sent me. No, o mamili ka na dahil nag-aantay yung nagpadala sa akin kung ano ang sagot mo. Grabe, ano? No, ano ang gusto mo dyan? No, mamili ka. No. At ito ang kagandahan kay David, kasi ang mga propeta, hindi niya pinapapatay. No, pag ito pangit na hari, patay na to si Prophet God. Sino ka? Hari ako? No, yung pride, ano? Verse 14, and David said unto God, I am in a great strait. Sabi niya, ipit na ipit ako rito. Ha? Sabi niya, wala akong kawala sa choices ng Diyos. Ha? Pag number 1, ganito. Pag number 2, ganito. Pag number 3, sabi niya, ipit ako. Ha? Sana hindi na lang ako nagpadala dun sa kalukuhang naisip ko. Hindi kasi ako nakinig eh. No, tuloy, consequence na. Tapos na ako sa kalukuhan. No, sana. Ganun naman. Pag gumagawa ka ng kasalanan, hindi mo naiisip yung sana na yan. Enjoy ka lang ng enjoy. Pero pagkatapos na sana, kahit ano pang sana. No, kahit kumanta ka pa ng Hosana, wala na yan. No. Sana mapatawad pa tayo ng Diyos. No, verse 14, and David said unto God, I am in a great strait. Ipit ako rito, let us fall now into the hand of the Lord. No, sabi niya, Panginoon, ikaw nang bahala. No, kung ano ang nararapat sa paningin mo para sa akin, yun na lang. Why? No. For His mercies are great. No. And let not fall into the hand of man. Let me not fall into the hand of man. No. Dahil alam ni David, mga kapatid, na pag Diyos at sa Diyos tayo lumapit, kahit gaano pa kalaki ang atraso natin, ang Diyos may pagpapatawad, may mercy, bibigyan tayo ng another chance. Pero pag tayo, hinayaan ng Diyos, at anong sabi niya, pag ang tao ang nag-decide sa akin, ang tao walang mercy. Ang tao walang justice, walang matinong judgment. Lord, pag sa kanilang kamay mo ako binigay, patay ako sa kanila. Lord, pero pag sa'yo, you are long-suffering God, you are merciful God. So sa'yo na lang, Panginoon, naway mga kapatid, no, tamang reaksyon sa koreksyon. Yun ang tamang reaksyon. Pag tayo kinukorek, pag tayo inaalalayan ng Diyos, yun ang tamang reaksyon. No? Lord, ano ba? No? Magpakumbaba. Ikaw na nga may atraso, mayabang ka pa. No? Tapos ikaw pa mamimili kung ano sa'yo. No, wala. No, tayo ang may atraso sa Diyos. So the Lord sent a pestilence upon Israel from the morning even to the time appointed. No, ang Diyos nagpadala ng isang anghel nakaharap doon sa buong Israel, isang wasiwas lang. No, ano ang sabi? And there died of the people from Dan even to Beersheba, 70,000 men. Remember, from Dan to Beersheba, ang utos ni David. Yung mga tao na walang kamuwang-muwang, sa atin ganun din mga kapatid. Wala silang kamuwang-muwang, tayo ang may atraso sa Diyos, tayo ang dinidil ng Diyos, pero sila ang apektado. Wala tayong kamuwang-muwang, mahal natin sa buhay, magulo buhay nila, hindi dahil number 1, kung hindi sila ay kasama sa atraso natin. No? Pati sila apektado, mga kapatid. No? Sa isang wasiwas lang ng Diyos, 70,000, tama ba? Isang wasiwas lang, anong gustong sabihin ng Diyos kay David? Yung pinagmamalaki mo na marami ka ng sundalo, bang! No? Isang wasiwas lang ng Diyos, 70,000 kaagad ang namatay, mabuti 70,000 lang. No, anong ibig sabihin ng Diyos, mga kapatid? Huwag kang magmalaki sa harap ko. No, ano ang ipagmamalaki mo sa harap ko? Isang wasiwas lang, tapos lahat yan. But that is the mercy of God na binigay kay David for further destruction. Dito kaagad,
Pinutol niya na ang kahibangan ni David. Huwag mong gawin yan. At anong gustong ipakita ng Diyos? Lahat ng mayroon ka, ako ang nagbigay niyan sa'yo. No, may lupa ka na, dati wala ka niyan. Isang tao ka lang na nag-aalaga ng mga tupa doon, wala ka. No, ikaw ang kumuha sa akin, I choose you, kinuha kita, nilagay kita dyan. Ngayon, marami ka ng tauhan, marami ka ng gold, marami ka ng property. Ngayon, bibilangin mo dahil akala mo sa'yo. No, anong ginawa ng Diyos? Bang! No, no, magmamalaki ka, akala mo kung sino ka. No, that is why iba ang dealing ng Diyos, mga kapatid, pagdating na sa pride. No, at ang Diyos walang pinapalampas kahit ano ang estado natin sa harapan niya. No, Lord, may Holy Ghost ako, matagal na ako sa church ganito. Walang pakialam ang Diyos doon. No, Lord, leader ako sa church, teacher ako, worship leader, song leader ako, o ganito man. Lord, ganito. Walang pakialam ang Diyos doon. Basta pag tayo yumabang, umangas, wala na siyang pakialam doon. No, dahil ang issue sa Kanya ay yumabang ka. No, ngayon, kukunin mo na ang glory na para sa akin. No, at anong gagawin ng Diyos? Kung ano yung pinagmamalaki natin mismo, yon ang ipapakita sa atin ng Diyos. Pang! 1.3 million, iles mo yung 70,000. No, tapos maya-maya, hahataw ako ulit. Antay-antay ka. No, no, yung pinagmamalaki mo, mansion mo, 30 years ka na dyan, 50 years ka na dyan, ganito. O sige, ano pa? No, anong dumating? Bagyo. Okay, nabawasan ka na ng sofa, nabawasan ka na ng refrigerator, yung kotse mo nalubog na sa baha. Okay. O, antayin mo yung isang susunod. Lindol naman. No, tingnan natin. No, kung ano ang kaya mo, kung ano. No, ganun mga kapatid, anong ginawa ng Diyos? Itong pinagmamalaki mo? From Dan to Beersheba? Okay, gawin natin. No, isang wasiwas lang ng anghel, ubos ka agad. No, 70,000. No, pero ano nangyari mga kapatid? No, pasensya na, konti na lang. Verse 16, and when the angel stretched out his hand upon Jerusalem to destroy it, sabi ng anghel, Lord, next command. No, sino naman? No, Jerusalem. Okay. Sige, Lord. No, spiritually, nakaganon dun eh. No, may espada. No, Lord, sino naman? No. To destroy it, the Lord repented him of the evil. No, pag sinabi niyang repented him of the evil, huwag tayong malihis dyan. God changed his mind. No, nagbago ang kanyang plano, ang kanyang desisyon, and said to the angel that destroyed the people, it is enough. No, sabi niya, tama na. No, talagang grabe ang mercy ng Diyos, ano? Pwede niya na tayong patayin, pwede na tayong masiraan ng ulo dahil sa kalukuhan natin, pero pinarusahan tayo ng Diyos, nahirapan tayo, pero pagtingin ng Diyos, anong nakita niya? Mercy pa rin. No, ay, tama na. No, wag na, sapat na yan. No, naawa na, grabe ang Diyos natin. No, pwedeng mamatay na tayo sa kalukuhan natin, pero nung sabi niya, okay, I changed my mind. No, tama na yan. No, mahirap na. It is enough. Say now, thine hand, and the angel of the Lord was by the threshing floor of Araunah, the Jebusite, and David spake unto the Lord when he saw the angel that smote the people, and said, no, kita ni David kung paano winasiwas ng anghel ang kanyang espada para patayin ang lahat ng ito, and said, Lord, I have sinned, ako ay nagkasala, I have done wickedly, but this sheep, yung mga tupang ito, yung mga tao na ito, what have they done? Anong ginawa nila? Wala silang kasalanan dito. Let thine hand, I pray thee, be against me and against my father's house. Ito ang kagandahan kay David. Lagi siyang may concern. Lord, ako ang nagkasala, wag sila. Every time we have done something before God, magsumamo tayo sa Diyos. Wag na tayong, Lord, ganito. Sige, Lord, idamay mo sila para masaya, sama-sama na. Wag ganun. Pag tayo may problema, may kasalanan, Lord, tulungan mo ako, I will deal this personally dahil ako may atraso sa iyo. Ganun tayo mangiusap sa Diyos. O makiusap sa Diyos, mga kapatid. Wala nang sisiyan pa or kung ano pa man. And God came that day to David and said unto him, go up, rear an altar unto the Lord in the threshing floor of Araunah, the Jebusite. And David, according to the saying of God, went up as the Lord commanded. And Araunah looked and saw the king and his servants coming on toward him.
And Araunah went out and bowed himself before the king on his face upon the ground. And Araunah said, Wherefore is my lord the king come to his servant? And David said, To buy the threshing floor of thee, to build an altar unto the Lord, that the plague may be stayed from the people. Sabi niya, dito ako para mag-offer sa Panginoon dahil sa mga kasalanang nagawa ko, bibilhin ko yung parte ng lupa mo dahil doon ako mag-o-offer sa Diyos. And Araunah said unto David, Let my lord the king take and offer up what seemeth good unto him. Behold, there be oxen for burnt sacrifice, and threshing instruments, and other instruments of the oxen for wood. No, and all these things did Araunah as a king give unto the king. And Araunah said unto the king, The Lord thy God accept thee. No, sabi niya, Lord, andyan na lahat, sa'yo na lang yan, Panginoong David, ibibigay ko na lahat sa'yo. And the king said unto Araunah, No, nay, but I will surely buy it of thee at a price. Neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which doth cost me nothing. No, sabi niya, hindi po pwede. No, hindi pwedeng libre. I-offer ko yan sa Diyos, tapos libre lang. No, hindi ko pinaghirapan. Kaya hindi tayo tumataya sa loto eh. No. Dahil pag nanalo tayo dyan, walang effort, ano? Hindi ganun yun, mga kapatid. No? But, threshing floor, so anong nangyari? Of that which cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Binili niya ang lupaing portion na yon ni Araunah. And David built an altar unto the Lord and offered burnt offerings and peace offerings. So the Lord was entreated for the land, and the plague was stayed from Israel. No, don't do it, mga kapatid. No, so doon pa lang na-pacify ang Diyos nung nag-offer na si David, no, sa harapan ng Diyos mismo. Again, mga kapatid, don't do it. Thank you, Jesus. We praise the Lord.